marami pong bumabalik sa ating mga kababayan. Sabi nga nila, after nila mag-contribute sa OWA ng matagal, pagbalik nila sa Ray, tapos wala na silang trabaho, may sakit sila, may maintenance drugs na sila, may gamot na ba na kailangan, saka naman walang ano no, walang programa yung OWA. Naririnig ko yan, Sir Ray, nakaka-relate ako kasi yung aking mga kamag-anak din na bumalik na sa Pilipinas. That's why we were able to establish, ito inspired by what the President said during the SONA, yung Alagang OWA Botika at Yakap Center in partnership with VidaCure. Nagkaroon tayo sa ating central office, simulan natin at pinilot natin at libo-libo na, Sir Ray, ang nakapag-avail dito at kumukuha na ng kanilang monthly na supply ng gamot mula sa aming OWA Central Office. At ngayon pong papasok na January, ay magbubukas na tayo sa mga iba't ibang regional offices natin. Region 2, Region 4A, Region 3, at iba't iba pa pong rehiyon, lalong-lalo na Mhm. sa Visayas at saka sa Mindanao. So, malaking challenge siguro, Sir Ray, sa atin is yung iparamdam sa ating mga kababayan yung tulong, no? Alam ko may limitasyon pagdating sa batas, sa pagdating sa OWA, no? Kasi Mhm. ang active member lang, Sir Ray, na pwede is yung nagtatrabaho pa abroad. Okay. Pero pag bumalik ka na, hindi ka na pwedeng mag-contribute sa OWA. Ganun kasi dinisign ang OWA, no? Matagal na to, Sir Ray. Mas matanda pa sa akin ang OWA eh. Mhm. Yes. 43 years na po yung OWA at ganun siya dinisenyo, no? Para tulungan ng mga kababayan natin na OFWs abroad. Pero sa tulong nga ng mga pondong ito, katulad ng Alagang OWA, no, na programa, napaparamdam pa rin natin sa ating mga kababayan kahit bumalik na sila sa Pilipinas na meron pa ring programa ang OWA at ang pamahalaan para sa kanila, lalong-lalo na't sila ay matagal na naging miyembro ng OWA. Oh, okay. So, alright. Pero ulitin ko lang, kapag hindi na member hindi na active OFW, hindi na sila pwedeng mag-contribute sa OWA. Tama ba yung dinig ko, Administrator? Sorry, Sir Ray, medyo malabo po. Ano po yun? Alright. Just to clarify, Administrator, kapag hindi na active OFW, hindi na siya makapag-contribute sa OWA. Tama po ba yung dinig ko? Hindi na po eh. Kasi ang batas po ng OWA, ang OWA Charter, hindi po siya katulad ng SSS or na pwede kayong voluntarily mag-contribute, no? Ah, dito po ay kailangan po kayo ay OFW na employed abroad. At yun po ang siguro isa yan sa dapat din tingnan natin moving forward, kung paano mas mapapaganda itong charter. Pero currently, sa ngayon po, Sir Ray, yan po ang nasa batas, no? Na pwedeng maging active member ng OWA. At ang bayad po, Sir Ray, ay hindi pa po nagbabago since 1982 po. Ito po ay $25 for Mhm. every 2 years. Mhm. Okay. Ulitin ko lamang po doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon through our Facebook broadcast live. Lahat po ng mga questions nyo na pinopost ito sa ating comment section, ito po ay i-refer natin, i-endorse natin sa OWA yung mga nagiging encounter nyo suliranin tungkol dito. Para naman po mabigyan ng ample time ang OWA at si Administrator PY na assess at sagutin. Kasi tulad nga sinabi ni Administrator minsan, nagkakaroon ng confusion, baka sa DMW yan, hindi naman sa OWA talaga, 'di ba? Yung mga kaso ng ganito. Pero alimbawa, itong tulad nitong isa, please allow me to isegue ito, Administrator PY. Nag-apply itong si Belinda Brabante. Nag-apply daw siya ng education assistance, kompleto naman ng requirements, pero nag-auto-response na wala agad slot. Unang araw ng pag-open ako nag-apply, bakit wala daw po kagad na slot. Nangyayari po ba ito, Administrator PY? Nangyayari talaga, Sir Ray, kasi in the past, no, limitado yung slots. Dahil, Sir Ray, hindi enough yung pondo. At ang pondo na ginagamit dito, Sir Ray, is yung OWA Trust Fund o yung pera Mm. din ng mga OFWs. So, nagkakaroon po talaga ng limitadong slots sa scholarship. Hindi ho talaga sapat. Sir Ray, kakasabi ko lang kanina, 2.5 million Yes, po ang yes. miyembro
ng OWA, no? At yung ating scholarship, Sir Ray, meron po tayong dalawang klase para sa anak ng mga OFWs. Yung una po is para po ito sa mga tumatahak ng science and technology kind of course po, no. This is ang nagkasama namin sa pagsusuri diyan ay yung DOST survey, no. Limitado po ang numero niyan at mas malaki po ang benepisyo, up to 60,000 pesos po ang educational assistance. EDSP po ang tawag diyan. Yung isa naman po, yung ODSP, no. Mas marami po tayong scholars or tinutulungan, no, sa kanilang tuition. Ito po mas madali dahil hindi naman ho nililimitahan kung ano yung kurso. Pero ito po ay may kondisyon. Dapat po ang OFW ay sumisweldo ng $1,000 and below. Kasi Sir Ray, syempre binibigyan nating prioridad, tulungan yung mga kababayan natin na nahihirapan, no. Ngayon Sir Ray, alam ko na hindi lahat nabibigyan. Kasi nga, hindi lang po to one time Sir Ray binibigay. Pag nag-commit ang OWA sa inyo, yung buong 4 na taon Sir Ray na nagka-college yung anak, nabibigyan po natin ng tulong. So nagkakaroon po talaga dyan ng systematic na proseso ng pagsusuri. Pero nararamdaman ko yung frustration ng magulang kasi kahit nung nag-aaral ako, hirap na hirap din yung aking mga magulang na government employees, pag-araling kaming lahat. Kaya nga po, isa sa mga talagang tinutulak natin at sabi ko nga ngayong darating na bagong taon may anunsyo ang OWA patungkol dito, dadagdagan natin yung slots array. Okay. And I think, no, base sa pag-check ko, konting pahapyaw na lang. I think ito yung pinakamataas na pagtaas ng slot sa history ng OWA. Yun. Yan ay sabi ko nga naaayon sa talagang direktiba ng mahal na Pangulong iparamdam ang pamahalaan sa ating mga kababayan. Kung hindi man nila makuha ngayon yung mga benefits and welfare benefits na yan, Administrator, for sure sa 2026, ilang araw na lang, 2026 na, hopefully ay makamit na nila. Ano po, Administrator? Yes po, Sir Ray. Alam ko rin po, actually, minomonitor ko. Usually, minomonitor, Sir Ray, yung nabibigyan, no, ng tulong, Mhm. ng scholarship. Ako, minomonitor ko yung hindi nabibigyan. Kasi ibig sabihin, kailangan nila ng tulong, tapos hindi namin agad nabibigay dahil sa limitadong pondo. Yan po yung tinusubukan namin gawa ng paraan. Kasi pag humingi ng tulong yung isang OFW sa edukasyon ng anak, sa pananaw po namin, dapat gawan ng paraan. At ang sagot dyan is pondo, Sir Ray. Alam mo naman, magpapaaral. Sa ngayon, no, kunwari, sa 20,000 per year or 80,000 na isang scholar sa loob ng 4 na taon, ilan lang yung kakayanin talaga namin. At sa numero namin ngayon, ang OWA meron na po kaming around 20 plus thousand currently po na scholars ng OWA na mga anak ng OFW. So sinusubukan po natin na umakyat itong numerong to at sabi ko nga so 23,000 Sir Ray na anak ng OFW ang tinutulungan ng OWA ngayon sa edukasyon. At sa mga susunod na araw, yung anunsyo ng OWA sabi ko nga Sir Ray, historically pinakamataas na pag-akyat ng slots Yes. para sa scholarship.